So sa video ito, pag-usapan natin kung paano solusyonan yung namamatay na makina pagkatapos natin tong sindihan ng ilang segundo at yung pumupugak na throttle kapag iniikot natin tong silinyador at namamatay din yung makina. So isang example scenario is itong sa motor natin. So sindihan natin siya. So nakabuhay na yung digital panel, start natin. So kung maririnig nyo, nabuhay yung makina natin. Ayan, then after ilang segundo, namatay siya bigla. So try naman natin kung pinipihit natin yung silinyador. Ayun, kinakapos pa rin kahit tinutulungan na natin ng silinyador. So minsan, pumupugak-pugak pa yan or parang naubusan, hinihingal yung ating mga motor. So sa mga ganong senaryo na namamatayan kayo, ang ibig sabihin po niyan kaya nagkakaganon is nauubusan nga po ng hangin yung ating makina. So ang way po para masolusyonan natin yon is dagdagan natin yung hangin na pumapasok sa kanya. So dito kasi sa ating makina, meron tayong tinatawag na air screw. So kung titingnan po natin yung part ng ating makina, so nandito po tayo sa likod ng ating motor, sisilipin po natin itong parang tornilyong ito na kulay itim, tapos meron siyang spring sa ilalim. Ito po yung adjacent ng hangin natin or tinatawag itong air screw. So yung air screw na to is siya yung naglilimit or yung nagditikta kung gaanong hangin yung ipapasok niya dito sa ating throttle body papunta dun sa ating makina. So kapag mali po yung tuning ng hangin na pumapasok sa ating motor, kung medyo mahina yung buga or kung kulang or kinakapos, is mamamatay po talaga yung ating makina. So ang way po para dagdagan yung hangin na pumapasok sa kanya is by simply i-adjust po itong air screw natin. So paano po ba yung pag-adjust? Paano po ba yung ikot na gagawin natin? At paano po natin ma-access itong air screw natin? Dahil kung makikita nyo naman, nasa tagong-tagong lugar siya. So dahil matalino po yung manufacturer ng Honda Click, bubuksan po natin yung ating compartment at may makikita tayong bilog dito. So yan, hindi lang yan basta bilog, isa yung takip guys. So mga paps, pag binuksan natin yan, pwede nyong kamayin, pero kung medyo mahirap, gamit lang kayong flat screw. Yung part na to sa bandang likurang bahagi niya is may ano yan, parang niche or parang space kung saan pwede natin siyang buksan. So yun, medyo mahirap lang. So ayan o, kung makikita nyo, takip siya. So kapag binuksan natin, may butas tayo makikita. So yung butas na yan, ang purpose kasi niyan is para ma-access yung ating air screw natin na tinutukoy ko kanina. So para makita nyo na na-access natin yung air screw sa pamamagitan ng butas na to, ipasok natin yung ating Phillips. Tapos tignan natin dito. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, gumagalaw yung Phillips natin, taas baba. Ayan, diretso po siya sa ating air screw. So yun po yung purpose kasi nito, para ma-access natin ng mabilisan. So ngayon, para magdagdag tayo ng hangin at hindi nakapusen yung ating makina, ang pag-adjust po natin is counterclockwise, kabaliktaran ng ikot ng orasan. So ito, pipihitin natin pa ganyan. So yung pag-adjust na gagawin natin is dahan-dahan lang, konti-konti. So dalawang option, pwedeng habang nakabuhay yung makina is niluluwagan natin to, or parang trial and error tayo. Adjust ng konti, tas buhay ng makina, tas tetestingin natin kung saan siya hindi na namamatay. So sa ganung paraan, malalaman natin kung okay na yung ating makina, kung hindi na namamatay. So mag-adjust lang tayo ng konti, gawin natin yung trial and error. So ikot lang muna natin to ng isang ikot siguro. So yan, isang ikot ng ating Phillips. So buhayin natin yung ating makina. Tignan natin kung hindi na siya mamamatay. So yun, kinakapos pa rin. Though hindi katulad kanina na sobrang biglang patay, ito naghahabol na ng parang hininga. So adjust pa natin. Siguro isa pa. So isang ikot pa, counterclockwise. Try ulit natin.
So kapag nag-a-adjust kayo, pa konti-konti lang, huwag nyong biglain. So yan, tignan natin kung mamamatay. Ayan, naghahabol pa rin. Humina yung humina yung tunog niya. So yun, parang medyo okay na siya, pero parang kapos pa rin kasi parang mahina yung tunog niya, parang kapos pa rin. Try pa natin isang pihit. So may mga pagkakataon kasi na parang okay na, pero kung papansinin natin, mahina pa rin yung hangin or mahina yung tunog niya. So take note lang na hindi po adjustan ng menor itong part na to ng air screw natin. Hindi po siya pang menor or pampabilis ng tunog ng ating mga motor at para hindi siya agad mamatay. Air screw po siya para makadaloy po ng maayos yung hangin sa ating mga motor. So try ulit natin, pangatlong pihit na yan. Ayun o, unang bukas, medyo goods. Ayan. Nung kumalma ng konti, goods pa rin. Ayan, kung mapapansin nyo, maganda na yung niya, yung flow ng tunog. Hindi na siya namamatay. Tapos, maganda yung yung tuning ng niya. Kung kayo, hindi kayo marunong hindi nyo alam pakinggan yung tono ng inyong mga makina, ang gawin nyo, kunyari namamatay pa ang inyong makina, adjust lang kayo ng konti, tapos sa part na hindi siya namamatay, adjust nyo pa ng konti. Huwag kayo yung sa part ng lang, yung malapit ng mamatay, kasi yung ginawa natin kanina, yung pangalawang turn, medyo mahina pa yung tunog, do hindi namamatay. Yung pangatlong turn is siya, maganda na yung tunog at saka hindi na namamatay. So pakinggan nyo lang yung tunog, tapos yung pagpihit nyo ng air screw natin is tig isang turn lang or tig isang revolution. So after na natin na-adjust, takpan lang ulit natin. So ayan, kung makikita nyo yung lock nya, may siya dito, naka ng konti, kabilaan. So tapat nyo lang dito sa may part ng may nakalubog. Ayan, ipindutin nyo lang, and then ayan, sarado na. So ano nga ba yung dahilan kung bakit minsan kinakapos yung ating makina, or parang ayun nga, parang kailangan nating i-adjust yung air screw? Una sa lahat, kapag nag throttle body cleaning kayo, naglinis kayo ng throttle body nga, ang mangyayari is pwedeng ma-adjust or magalaw yung inyong mga air screw, dahilan para magbago yung tuning ng inyong mga motor, kasi minsan nadudumihan yung air screw, yung part ng dulo niya, at nagkakaroon ng pagbara. So ngayon, pag nilinis nyo, medyo maluwag na siya, tapos nakalimutan yung ipihit sa dati niyang posisyon, ang mangyayari, mawawala sa tuning at yung hangin sa makina natin is hindi na stable, kumbaga namamatay-matay na. So kapag nag throttle body cleaning pala kayo, ang gagawin nyo next para hindi na mamatay ang inyong mga motor, bukod sa i-adjust yung air screw, is kailangan nyo pang i-adjust yung ECU kapag nag throttle body cleaning kayo. Pero kung in case man na payapa kayong nagmamaneho sa kalsada, tapos medyo kinakapos ng hangin, or pagising nyo ng umaga bagong bukas yung inyong mga makina, is kinakapos siya ng hangin, kinakapos siya, namamatay siya, adjust nyo lang yung air screw dito. So yun lang, tandaan nyo lang, mag-adjust kayo ng ECU kapag nag throttle body cleaning kayo. So yun. And also, kapag nangyayari sa inyo, lagi nang namamatay ang inyong mga makina, lagi nang kinakapos ng hangin, yun na rin yung yun na rin yung point natin para linisin yung ating throttle body, kasi baka marumi na yan. Kaya naman yung air screw natin, yung dulo ng air screw, is wala na talagang dumadaloy kahit ano pang adjust natin. So yun, sa next time na namamatay na ang inyong mga makina, pwede nyong tignan na consideration yung pag-adjust lang ng air screw, at hindi na kayo gumastos sa mga mekaniko. So baka gumastos pa kayo. So yun, simpleng paraan lang para maremedyohan yung simpleng problema natin. The more you click, the more you know, usapang kinakapos sa hangin ng ating makina.
Bye-bye.